JTG Mother Church. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Kung papalakpak po tayo, yung palakpak na para kay Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, excited ako sa gagawin ni Lord sa iyo. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat muli sa umagang ito na kami ay nakapagsamba sa iyo, na kami ay yung kinausap, kami yung pinagpala, kami binigyan mo ng panibagong buhay. Ama, hayaan mo, O Diyos, muli sa aming pakikinig ng iyong salita, mangusap ka sa amin, Panginoon. Salamat po sa tagumpay ng araw na ito at wala pong ibang mapapurihan, walang ibang maitas, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Manatili po tayo nakatayo. Basahin natin ang ating foundational verse ngayon, Jeremiah 29 verse 11, na kung saan marami na po ang favorite verse nila. No? Sabi ganito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Sabay-sabay natin basahin po nang may pag-unawa. 1, 2, 3, go. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita. Bago tayo mo po, pakisabi sa tatlong tao, sabi mo sa kanya, may plano ang Diyos sa iyo. Sabi sa kanya, dakila ang plano ng Diyos sa iyo. Amen. At tayo pong lahat ay pagpalain ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay makakaupo. Sa ating pagpapatuloy ng topic, the assignment. Amen. At sinimulan po natin ito noong nakaraang Sunday, no? Ay nawa po'y maunawaan natin patuloy na may assignment ang bawat isa sa atin. Sabi nga nung ating talatang binasa, "For I know the plans I have for you." May plano ang Diyos sa atin. Ang sabi ng Panginoon, plano niya upang tayo pagpalain, hindi para saktan, plano upang bigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan. So may plano ang Diyos na maganda sa atin, pero yung mga planong yon, mga kapatid, ay hindi basta-basta mangyayari kung hindi natin ito hahakbangan. So kasama sa plano ng Diyos, sabi sa katabi mo, mabuti ang plano ng Diyos. Sino naniniwala ang plano ng Diyos sa kanya ay mabuti? Kaya kung hindi maganda ang nangyayari sa iyo, hindi yan ang plano sa iyo ng Diyos. Maaring may pinagdadaanan ka lang, pero ang ending ng buhay natin, sapagkat tayo ay na kay Kristo, may kausap po ba ako? Ay maganda. Amen. Now, sa the assignment, dapat po nating maunawaan, no? Yung assignment natin will direct us to our purpose. Okay? Our assignment will direct us to our purpose. Sabi mo kasi yung sarili, my assignment directs me to my purpose. So ano ang kaibahan? Balikan lang ho natin ito, no? Nung Wednesday po, kung nandito kayo. Balikan natin yung kaibahan ng life purpose at ng life assignment. Kasi minsan nalilito tayo. Ano ba yung purpose doon sa assignment? Okay, pag sinabing life purpose, refers to the broader reason or meaning behind one existence. Okay? It is often seen as a larger, overarching goal or mission that guides and directs a person's choices, actions, and aspiration throughout their life. Pag sinabi daw life purpose o layunin ng buhay, sabi nga natin sabihin layunin ng buhay. So may layunin ng Diyos sa atin. May plano siya sa atin at maganda yon. At ang life purpose na yon ay ano doon, mas malawak. Ito yung dahilan bakit tayo nag-e-exist. Amen? So mga kapatid, tingin sa akin, alam niyo po bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? At yung mga ilang, nung pangalawang linggo na natin ito pinag-uusapan, upang makita natin, bawat isa sa atin ay may kahulugan ng buhay. Makita natin, dito tayo sa mundong ito isinilang sapagkat may assignment ang Diyos at dapat ma-fulfill natin yon. At doon tayo dapat ma-excite, doon tayo nakatingin.
Hello, hindi ka lang nabubuhay para kumain, matulog, magtrabaho, magkaanak, magkapamilya, tapos mamamatay ka na. No. May layunin ng Diyos sa atin. At yung layunin ng Diyos na yon ay malawak at malaki para sa atin. It is often seen as larger, overarching goal or mission that guides yung purpose na yon, nagbibigay sa atin ng direksyon para paano tayo pumili, paano tayo gumawa, paano tayo nabubuhay sa mundong ito. Ngayon ang tanong, alam mo ba yung purpose mo? Hindi yun ang ating topic, hindi po yung purpose. Ang topic natin is assignment. Pero napakahalagang makita mo yung purpose mo. At isa sa purpose na dapat natin maunawaan, mga kapatid, ang layunin ng ating buhay ay makapagbigay lagi ng kaluwalhatian sa Diyos. Nabubuhay tayo para sa Diyos. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, nabubuhay ka para sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Na pag sinabi namang life assignment, on the other hand, can be understood as specific tasks, roles, or responsibilities that an individual is called to fulfill within their lifetime. Okay, pag sinabi namang assignment, ito yung mga specific tasks, responsibilidad ng bawat isa na kung saan ay mapupulfill nila, maaring in a short time or maaring ito yung pangmatagalan. This assignment can be temporarily or long-term and may vary in different stages of life. Sumunod, it can be seen as a practical application of one's life purpose as it involves taking specific action and pursuing certain goals aligned with one larger purpose. So, ibig sabihin sa Tagalog ganito, binigyan ko po siya ng para kumbaga summary sa Tagalog. Ang purpose ng buhay ay nakatutok sa mas malawak na kahulugan at kahalagan ng pag-iral ng tao. Okay? Bakit ka nandito? Yun yung purpose mo. Habang ang life assignment ay tumutukoy sa mga tiyak na gawain. So may specific time frame ang assignment. So dapat maintindihan natin ano yung specific assignment mo ngayon. Kung ikay estudyante, alam mo na kung anong assignment mo ngayon. Ano? To finish that school. Tama? Matapos mo yung pag-aaral mo. Amen? That education, anumang kurso yung kinuha mo, tapusin mo yon. And then, papasok ka ulit sa panibagong assignment mo. Hello? So, ang ibig sabihin, ang assignment ay tumutukoy sa mga tiyak na gawain, tungkulin o responsibilidad na ginagawa ng isang tao sa paghakbang ng kanilang layunin sa buhay. So, habang, naintindihan niyo po ba? Kasi, totoo lang, marami mga tao, bisan alam na nila yung kanilang layunin. Okay? Pero mahirap din. Yung iba, hindi nga nila alam. Hello? Habang ang life assignment, specific task mo ngayon. Na kung saan, habang napupulpil mo yung task na yon, humahakbang ka sa layunin mo. Kaya magkaiba ang purpose doon sa assignment. And every day, tingin natin sa akin, binibigyan tayo ng Diyos ng assignment. Hello? Amen ba? May mga task tayo na dapat nating magawa at matapos upang magawa din natin yung ating life purpose. Ngayon, tanong mo yung katabi mo, kalabitin mo siya, alam mo ba yung purpose mo? Sumunod, alam mo ba ang assignment mo? Tama? Kasi yung assignment, parang guro, mga teachers, mga estudyante, lalo ngayon, ano na naman, pasukan na naman, bibigyan kayo ng assignment ng teacher. Kasi yung assignment na yon, tutulong sa inyo para matapos nyo yung inyong pag-aaral. Amen ba? Balikan natin yung talatang pinag-aralan natin nung Wednesday. Genesis chapter 2, verse 15. Makikita nyo rito, from the beginning pa lamang, may binibigay ng assignment ang Diyos sa tao. The Lord God took Adam and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. At ang Panginoong Diyos, kinuha si Adan,
kung saan siya ito nilalang. Alam nyo, ang kaibahan kay Adan, ang taong unang nilalang ng Diyos, the only creation by God na ang kamay ng Diyos ay lumabas mula sa kalawakan at bumaba doon sa lupa. At mula sa lupa ay kumuha ito ng alikabok ng lupa. At ito'y inanyuan niya ng hiningahan niya. Yan lamang ang nilalang ng Diyos na ginamitan niya ng kanyang kamay. Bagkus lahat ng nilalang ng Diyos, sinabi niya magkaroon ng liwanag, magkaroon ng hayop, magkaroon ng halaman, magkaroon ng iba't ibang klase ng isda, lahat sinabi lang niya. Pero tao lamang, kaya sabi sa katabi mo, kakaiba ka. Kasi ang tao lamang din ang binigyan ng Diyos ng assignment. Nandiyan kayo? Tignan niyo to ha. And the Lord God took Adam, kinuha ng Diyos si Adan. Tayo naman, kung titingnan natin, kinuha tayo ng Diyos mula sa ating magulong pamumuhay. Doon sa ating dating nakaraan. And put him in the Garden of Eden. Garden of Eden is a specific place. Listen to this, mga kapatid. Ang Garden of Eden ay hindi po buong mundo noong creation. Nandiyan kayo? Geographically speaking, maraming nagsasabi, maaaring ito daw ay modern Iraq na ngayon or ito'y nasa Middle East somewhere. In the Middle East. Kasi nandiyan yung 4 na ilog na kung sa'y sinasabi ng Genesis na dumadali doon sa Garden of Eden. Pero specific place lang yon sa buong mundo kung saan assignment ni Adan. Anong sabi ng Diyos? And God took Adam and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Kasi sa pamamagitan ng pagtatrabaho ni Adan sa Eden, at ito'y pangangalaga niya sa Eden, mapupilpil niya yung kanyang purpose. Ano mang purpose ni Adan? To dominate, to have dominion, to give glory to God, to have companion with God. At magagawa niya yon doon sa assignment niya to work it and take care of it. Naintindihan niyo ba? Ulitin mo, tanong mo yung katabi mo, alam mo ba kung anong assignment mo? Kasi certain time lang yan. Maaaring assignment mo ngayon, mamaya pag-usapan natin paano natin malalaman yung ating assignment. Okay, balikan natin Genesis 2 verse 15 at gawin natin itong personal. The Lord God took your name and put him in where? What place? What assignment? At para saan yon? To work it and take care of it. Alam mo ba kung para saan ka? Tignan mo yung talatang yan at palitan mo ng yung pangalan at saan ka ba inilagay ng Diyos. Nandiyan kayo? Now listen, alam niyo po, habang lalo sa mga kabataan narito, habang bata pa at habang yung iba may lakas pa, maintindihan na natin ito para yung buhay natin may dahilan. At alam natin, ay ba assignment ko lang ito? Kailangan ko matapos ito para magawa ko yung aking purpose sa buhay. Amen? Now, what is your Garden of Eden? Ano yung Garden of Eden mo? Hello? Kasi hindi po tayo ang pipili ng Garden of Eden natin or our place of assignment. Ang Diyos ang kumuha kay Adan at ang Diyos ang nagdesisyon kung saan siya ilalagay. So your assignment is not your decision but your discovery. Sabi sa katabi mo, your assignment is not your decision but your discovery. Ikaw ang didiscover. Hindi mo pwedeng ikaw ang mag-isa. Ano bang gusto kong gawin ngayon sa buhay? Ang pwede kong i-assignment sa buhay ngayon. Kasi marami tayo pwedeng gawin, pero ang tanong, benepisyo ba? May kinalaman ba sa layunin mo? Hello? Kaya maraming iba, ginagawang assignment, yung wala kakwenta-kwenta, walang pupuntahan. Ginawa mong assignment matapos ang Candy Crush. May lalabas na namang bagong level. Diba? Ginawa mong assignment, kung anong assignment ang ginawa. Mapapasagot ko ito isang araw. Ginawa mong assignment. Hello? Na wala namang kinalaman sa iyong purpose. Ulitin natin, our assignment is our discovery, not a decision. Kasi, tingnan niyo itong picture nito, lahat ng invention na ito, pakipindot, ay hindi sila
ang pumili kung ano at para saan sila. The Creator decides, the creation discovers. Products do not decide, manufacturers decide. Hindi pa pwede sabihin ni Tesla, yung coaching ngayon ay tumatakbo sa magitan lamang ng electric at nagdadrive mag-isa kay Elon Musk. O Elon Musk gusto ko ako yung Tesla. Sabi niya ako yung sasakyan, kotse. Gusto ko yung pintuan nasa ilalim. Lahat ng papasok sa akin, gagapang muna. Hindi niya pwede sabihin yun. Hello? Sino nagdesisyon para sa sasakyang Tesla? Si Elon Musk. O yung mga designer niya, mga engineer niya. At sasabihin niya, kaya ako ginawa yan, kaya ang pintuan niya ganito, ganyan-ganyan, para unique yan, o itong purpose kasi niyan. Amen? Ganon din sa ating buhay. Hindi tayo ang nagdidesisyon kung para saan tayo. At kung ano ang ating assignment, ang sa atin i-discover ito. Hello? Sino dito na-discover na niya ang kanyang assignment? Taas ng kamay. O, yung iba, sige po, yung alam mo nang may assignment ka, taas mo kamay mo. O, tanong mo yung katabi mo, alam mo na ba? Ano ba yun? Ano ba yung assignment mo? Now, tingin kayo lahat sa akin. Mabilis lang po itong ating topic ngayon. If you don't know your purpose or you don't know your assignment, you can know it by you have to begin with God. Magsimula kang magtanong doon sa may lalang sa'yo. Kaya may Bible yung hawak na yung nilagay ko. Kasi ang Biblia ay ibinigay sa atin ng Diyos upang maging natin yan blueprint ng buhay. Diyan natin makikita yung layunin natin. Kung nagugulumihanan ka, para saan ka ba? May purpose ka ba? Kaya ang daming tao nagpapakamatay. Ang lungkot ng buhay. Walang lakas gumising. Hello? Parang umuulit ang buhay nila. May ganyan. O paulit-ulit lang ang buhay. Gigising ng alas 11, matutulog ng alas 2. May kausap po ba ako rito? Hello? Tatambay ng mga alas 3. Paghahanap na kakwentuhan sa kanto. Habang naka-boxer lang. At tagahanap na pwedeng bulihin doon sa kanto nila. Oy, ganyan pang-almusal. Tapos umaating sa church. Naku po, Diyos ko, hallelujah. Sabi niyo sa katabi, hindi tayo yon. Kaya kung hindi mo pa alam kung para saan ka, simulan mo sa Diyos. Naalala ko, ito mismo ang salitang sinabi sa akin ng tatay ko. Nung ako ay nagugulumihanan kung ano ba ang layunin ko, kung para saan ba ako, kung ano ba ang aking assignment sa buhay. Nung ako po'y mag-high school, marami akong mga bagay na naranasan. Hanggang nung ako'y mag-college, nagulumihanan ako. Hindi ko alam kung para saan ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, 3 kurso yung kinuha ko eh. Hanggang sa galit na yung tatay ko, di ko makakalimutan, humawak ng malaking bakal na tatay ko eh. Yung elepanteng yari sa mabigat, tanso, ibabato sa akin. Sabi sa akin, hindi ka ba titino? Sabi niya, mas mabuti pang mag-alaga ako ng lumpo kaysa mag-alaga ako ng makulit. Takot ako. So ibig sabihin, kahit ako po noon, nagugulumihanan din ako. Kasi talaga maraming tao, hindi alam kung para saan sila eh. Kaya nung time na naglayas ako, madaling kwento, bumalik ako sa bahay at nakausap ko yung tatay ko, umiiyak ako, sabi niya sa akin, anak, kasi sabi ko, Dad, hindi ko alam saan ako magsisimula. Sabi lang sa akin ng tatay ko, Nak, simulan mo sa Diyos. Simulan mo sa Diyos. Sabi sa tatay mo, simulan mo sa Diyos. Kung nagugulumihanan ka sa buhay, kung hindi mo alam kung para saan ka, walang direksyon yung buhay mo. Minsan kahit mag-asawa na kayo, walang direksyon yung buhay yung mag-asawa, magsimula kayo sa Diyos. Makakabataan, tinutuklas nyo sa magitan ng mga karanasan na kinokolekta nyo sa inyong buhay. Walang problema sa karanasan.
Pero maraming karanasan na magbibigay sa iyo ng magulong direksyon sa buhay. At ang taong matalino, listen to me, mga kabataan, taas sa kamay mga kabataan. O huwag magtataas sa kamay ng hindi na kabataan, ha? Hindi nyo kailangan maranasan pa muna bago kayo matuto. Matuto na kayo sa karanasan ng iba. Hello? So kung hindi nyo alam, simulan nyo sa Diyos. Bakit kami negosyo? Anong dahilan ng yan? Simulan mo sa Diyos muli. Bakit ka ba naglilingkod? Hindi mo alam bakit ka nasa church. Maraming ganyan. Basta napunta na lang ako sa church kasi inimbitahan ako. Tapos yun, nagkaroon ng kaibigan. Tapos sinubukan ko siyang ligawan. Nabasid ako pero mahal ko na yung church. Pero hindi ko rin pala bakit ako nandito May mga ganyan. Tumatagal sa area ng buhay nila, maaring hakbang mo nga yan, patungo. Pero alam nyo po, napakasarap. Nakikinig kayo? Gumagalaw. Gumagawa. Hello? Lumilipas ang araw, taon sa buhay na alam mo yung dahilan mo. Anong sabi uli ng ating team verse, Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, says the Lord. Alam ko ang plano ko sa inyo. Ibig sabihin, nung nilalang tayo ng Diyos, hindi siya nagkakamot. Sa ulo, sabi niya, bakit ko ba ito ginawa? Para saan kaya ito? Sige na, para display ka lang muna sa mundo, pandagdag ka ng tao sa mundo. Hindi. Hello? Hindi ka lang pamparami ng tao sa mundo. May specific task at assignment ka kay Lord. Yung iba dahil parang ang salitang ito yung napakabigat baga sa iba, parang natutulala na, ano ba yan? Meron ba yan? Totoo ba yan? Oo, kapatid. Meron. May magagawa ka. Maaring may assignment ka kay Lord na very specific sa iilang tao lamang. Pero if you will do it faithfully kay Lord, magkaka-impact yun sa marami. Kasi maaari yung isa pa lang yun, na yung i-disciple, yung iilang taong yun, maaaring pamilya mo yun, mula sa yung magiging mga anak ay magiging isang senador na magbabago ng takbo ng politika ng Pilipinas. Hello? They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Sabi nga natin, everything God created has a purpose. Sabi nga natin sabihin to, everything God created has a purpose. Walang nilalang ang Diyos na walang dahilan. Kung sobrang talino ng Diyos, sobra talaga. All-knowing ang Diyos. Amen. Sovereignty ng Diyos ay sobra grabe ang talino at alam ng Diyos at wala siyang gagawin nang walang dahilan. Proverbs 16 verse 4, The Lord has made everything for its purpose. Ang linaw naman The Lord has made everything for its purpose. At isang dahilan, sabi nga natin nung nakaraang Sunday, was created to solve a problem. At isang dahilan, sabi sa katabi mo, isang dahilan mo, sige, kausapin mo yung katabi mo, mahirap magsalita nang walang kausap. Sabi mo, isang dahilan natin ay to solve the problem. Alam niyo, ang ganda nito maunawaan. Kasi, pag nakita mong nandito ka to solve a problem, nakinya kayo? Hindi na yung problema ang magiging dahilan bakit wala kang magagawa. Minsan lagi tingin natin yung problemang dahilan na nakaharang sa atin. Yung pala, yung problemang mismong yon ang magbibigay sa iyo ng karunungan, ng kaalaman, nandiyan kayo, nagkahusayan, para yung problemang yon magkaroon ng solusyon. The source of all original ideas and inventions is problems. Lahat ng pinanggalingan ng mga original na kaisipan at inbensyon ay problema. Problem serves as creative inspiration. Alam niyo yung problema, nagbibigay sa atin ito lalo ng inspirasyon Kaya mo mong problemahin ng problema, mamumblema ka lalo Bagkus ang problema, magbigay sa iyo ng inspirasyon. Like inventors, invent something, their creativity is based on the existing problem. Yung kanilang creativity, nagmula yun sa pagkakaroon ng problema. They solve the problem and they are rewarded accordingly. Ang dami ng yumaman. Nandiyan kayo? Naging sikat, nagtagumpay sa buhay pagdating sa
sa pera o kasikatan na naman meron sa mundo dahil nakita nila yung problema at gumawa sila ng solusyon sa problema. Bigyan ko ng ilang example. Si Angeline Tam, isang Singaporean pero lumaki na sa Pilipinas, ang na-late ng 5 oras na nakapila siya sa MRT. 5 oras siyang nandoon. Sabi niya, ano ba to? Ang hirap nitong kalagayang ito. Naranasan niyang 5 oras siyang na-stuck sa traffic. At ang sabi niya, ang bibilis nung sa motor. At dahil nakita niyo yung bilis ng motor, naisip niya, alam niyo ano? Angkas. Mula sa problema, nakakita siya ng solusyon. At naimbento niya ngayon yung angkas. Na ngayon ay multi-billion peso yung halaga ng angkas. Nanya kayo? May problema, traffic. May motor, ang bibilis sumisingit-singit. Sabi niya, ba't hindi natin gawin ng motor ang maging isa sa magiging sasakyan ng mga taong nagmamadali? At naimbento niya ang angkas. Si Angeline Tam. Isang, I think Malaysian siya, si Anthony Tan naman, ang nag-imbento ng Grab food. Na nakita niya, marami mga taong tinatamad ng pumila at pumunta sa mga restaurant, sa mga fast food. Lalo nung panahon ng pandemic, lalong nakilala sila. Alam niyo bakit? Kasi nakita niya, may mga taong gusto lang nasa bahay at o-order na lang, dadalhin yung pagkain sa bahay nila. Nanya kayo? So kung ano man yung existing problem, pag naging may creativity tayong galing sa Diyos eh. Amen? May karunungan at giftings na binigay sa iyo ang Diyos na maaaring yun ang maging solusyon. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a solution. Ulitin mo, you are a solution. Sabi mo sa sarili mo, I am a solution. Tayo'y solusyon. You are truly a gift and a blessing to those to whom you are assigned. Ika'y totoong regalo at pagpapala sa mga taong na-i-assign ka ng Diyos. Listen to me, mga magulang, pagpapala ka sa iyong mga anak. Mga anak, blessing kayo sa mga magulang. Amen ba? Mga members of this church, blessing kayo sa church na ito. Amen? Hindi aksidenteng inilagay kayo ng Diyos dito. Hindi tayo pumipili ng ating assignment kay Lord. Amen ba? Kung nailagay kayo ng Diyos dito, dahil may assignment kayo kay Lord dito at kayo pagpapala sa lugar na ito. Amen. Ngayon, mahalagang tanong, ito na. Saan ba tayo naka-assign? Tanong mo yung katabi mo, saan ka ba naka-assign? O tanong mo yung sarili mo, saan ba ako naka-assign? Okay? Pag-usapan natin yung ilang mga paraan, paano natin matutuklasan kung saan ba tayo naka-assign. Bakit? Yung assignment mo, ulitin ko, ay hakbang patungo sa pagtugon mo sa iyong layunin ng buhay. Amen. At ang bawat isa may unique assignment ko, Lord. Hindi mo pwede ikumpara yan sa iba. Amen. Hindi mo rin pwede sabihin, mga asawang lalaki, ba't hindi mo ko tulad? Sabi mo sa asawa mo, lalaki ka, babae siya. Iba-iba ang design natin eh. At iba-iba yung pagkatawag ng Diyos at assignment na binibigay sa atin. Sa paano natin malalaman kung saan tayo nakasign? Number 1, napakaganda nito. What frustrates you is a clue to something you are assigned to correct. Ano yung mga bagay na napoprostrate ka ay maaaring lugar or clue yun na makita mong may assignment ako rito. Nandiyan kayo? Pag sinabi niya po, kayo bang naiinis kami sa bakit ba nangyayari ito? Maaari pagbasok mo ng bahay mo, naiirita ka, ano ba itong bahay namin? Gulong-gulo. Alos ayaw mo na umuwi sa bahay kasi nakikita mo yung gulo ng bahay. Kalat dito, kalat doon, o maaaring may amoy, may gulo. Ba't ka napoprostrate? Kasi maaari sinasabi sa inyo ng Diyos, anak, ikaw ang susi ng pagbabago ng bahay niyo.
May kausap ba ako rito? Amen. Nang si Moses, that time, may plano ang Diyos sa kanya, hindi siya pinatay. Dahil that time, sabi ng Parao, balikan lang natin itong napakagandang kwento ni Moses. Sabi ng Pharaoh, doon sa mga nag-aanak sa mga Hebreo, lahat ng bata, patayin nyo. Walang isisilang na bata sa mga Hebreo because that time, milyon na sila, mas marami na sila sa mga taga-Egyptian. Pero ang ginawa ng nanay ni Moses, nung maisilang siya, itinago siya. At nung di na siya kayang itago, pinaano siya sa ilog, tama? Habang binabantayan siya ng kanyang kapatid na si Miriam. Sa kabutihan ng Diyos at biyaya ng Panginoon, ang nakakuha kay Moses ay isang prinsesa ng Egypt. Lumapit si Miriam, sabi niya, mahal na prinsesa, kung nangangailangan po kayo ng mangangalaga o mag-aalaga sa batang yan, may kilala po ako. O sabi ni nung prinsesa, kay kumuha ka at mag-alaga ng batang ito. Alam niyo, sinong kinuha ni Miriam? Ang mismong kanyang nanay. So basically, ang nagpalaki rin kay Moses ay nanay niya. So, bakit kailangan mangyari yun? Kasi kailangan ni Moses, all things work together for good eh. Kasi may purpose siya at may mga assignment siya kailangan niyang magawa. Nandiyan kayo? Sabi ng Bible, kung titignan natin, lumaki siya sa karunungan, kaalaman, mga bagay tungkol sa mga bagay sa Egypt. Hanggang isang araw, napadalaw siya doon sa lugar ng mga nag-aalipi, mga Hebreo, yung gumagawa ng mga malalaking bato, nagtitibag. Nakita ni Moses. Ano nangyari? Na-prostrate siya. Nahabag siya. Sabi niya, hindi pwede ito sa mga kababayan ko. Isang araw may nakita siyang hinahagupit, no? Na isang Hebreo, napatay niya. Nandiyan kayo? Dahil napatay niya yon, na-prostrate siya doon, nangyari yun, tumakbo siya. At dahil na tumakbo siya, doon na nangyari yung na-meet niya ang Diyos. Nandiyan kayo? Kaya pala frustrated siya doon sa nakikita niyang pag-aalipin sa kanyang sariling bayan kasi ang purpose at ang calling niya ay a deliverer. Hello? So what frustrates you? Ano yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng frustration? Kasi maaari ikaw ang solusyon doon sa bagay na yon. 3 wisdom keys. Number 1, you cannot correct what you are unwilling to confront. Hindi mo pwedeng i-correct ang bagay na ayaw mo namang harapin. Number 2, what you permit will always continue. Kung pinapayagan mo yan, magtutuloy-tuloy lang yan. Behavior permitted is behavior perpetuated. Anumang ugaling pinayagan ay ugaling tutuloy-tuloy. Amen? So napakahalaga, makita natin, ano ba yung napoprostrate ako kasi kailangan kong i-correct yun eh. Kasi kung hindi ko i-correct yun, hindi mababago yun. Kasi anumang bagay, napoprostrate ako, paano ko hinaharap nitong tao to, kinakausap. Ay di harapin mo. Sabi mo sa kanya, Brad, parang hindi tama mo ko paano kausapin ha. Nandiyan kayo? Kasi kung di mo siya haharapin, frustrated ka lang, hindi tuloy-tuloy lang yun. Amen ba? Siyempre, kailangan sa tamang paraan ng ating pagharap. Hindi yung hinarap mo ka, dumukot ka na ba? Gaganon ka. Ay, mapapasenado ka niyan. Tama? So sa tamang paraan. Kasi kung napoproceed ka sa isang bagay, pero hindi mo naman haharapin. Sabi mo sa katay mo, you are a solution. Saan ka napoprostrate? Frustrated ka naman sa kaperahan ninyo? Ang dami dyan, napoprostrate sa kaperahan. Lagi na lang kulang ang pera. Sino ito amin lagi na lang kulang ang pera? Taas ang kamay ba? Wala Sino lagi kulang ang pera? Ang tanong, anong ginagawa mo? Hello? Lagi natin sinisisi ang iba na ang katotohanan, ikaw ang solusyon. Amin ba? Maaaring frustrate ka sa relasyon ninyong mag-ama.
Anong gagawin mo? Hindi, hinihintay ko yung anak kong lumapit sa akin. Hindi lalapit yon, ikaw ang solusyon. Parang wala na akong kausap ngayon ha. Wala po akong pinaparinggan, dinidiretsa ko po kayo. Amen? Pangalawa, what you cry about is a clue to something you were created and ordained by God to heal. Yung isa frustrated, ito naman yung iniiyak mo. Naiyak si Jesus Christ doon nang sumilip sa sabayan ng Jerusalem at ang sabi niya, ang aking kababayan ay para mga tupang walang pastol. Ano yung iniiyak mo? No? Na maaring clue din, kanya kayo, para sa yung assignment. Ito napakagandang halimbawa, si Nehemiah. Siya ay isang cupbearer ng hari. Ang trabaho ni Nehemiah, bago uminom ang hari ng alak, iinumin niya muna. Siya muna yung inom. No? Kaya nung maisulat niya yan, hindi ko siya lasing nun ha. Kundi may revelation siya kay Lord. At ang sabi ganito, Nehemiah chapter 1 verse 3 to 4, tingnan niyo po ito. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days and mourned, fasted and prayed to the God of heaven. Nang marinig ko yung nangyayari sa aking kababayan, yung mga umuwi doon mula sa pagkabihag sa gera at nang bumalik sa kanilang lugar, sabi niya, nabalitaan ko, no, ang aking kababayan ay disgrace, no, trouble, kasi pwede silang pasukin ng kahit anong lahi para sila'y kubkubin. Bakit? Nalaman ko ang Jerusalem, ang wall ay bagsak. Kaya sabi niya, umiyak ako ng ilang araw. Yung palang pag-iyak niyang yun, magbibigay sa kanya, nandiyan kayo, ng discernment, kaalaman, pwede kong gawin to ha. Sabi niya, lumapit siya sa hari, sabi niya, mahal na hari, kung papayagan niyo po ko, uuwi muna ako. Bigyan niyo po ko certain days, parang 40 days lang hiningi niya sa hari. I-rebuild ko muli ang walls of Jerusalem. Nandiyan kayo? So ano yung iniyak niya? Yung walls of Jerusalem. Kaya pala niya iniyak yung kasi siya ang magiging solusyon. Ano yung madalas mong iniiyak, kapatid? Kasi maaaring yun ang assignment mo kay Lord. Lagi na lang basa ang iyong unan. Ano yung iniiyak mo? Maaaring yun ang solusyon. Because tears talk. Alam nyo ba, ang luha ay nangungusap. Nagsasalita. Hindi ka naman iiyak ng walang dahilan eh. So it's a clue kung ano yung assignment mo, ano yung napoprostrate ka, at ano yung iniiyak mo. Huwag niyo sabihin kahit mga lalaki hindi umiiyak din yung mga yan. May mga iniiyak din sila. At kaya ka umiiyak sa bagay na yon kasi baka place of assignment mo yun. Tanya kayo? Sumunod, compassion is a signpost. Yung compassion na meron ka ay isang signal para dalhin ka ng Diyos sa lugar na yon at maging assignment mo. Ano kayo? Ano yung mga bagay na you are compassionate with? Para malaman mo, compassionate ka doon sa bagay na yon, ginagawa mo kahit walang bayad. Willing mong gawin kahit na hindi ka bayaran. Kasi inilalagay ka ng Diyos doon at inilagay ng Diyos sa puso mo yung bagay na yon, na birthday ka sa bagay na yon, kasi maaaring clue yun na that is your assignment. Sumunod, where you hurt the most is a clue to what you may heal the best. Ano naman yung nasasaktan ka pag nakikita mo? Nasasaktan ka ba pag nakakita ka ng mga batang nasa karsada na natutulog na naman sa kalsada, umuulan, pag nakikita mo, umiiyak ka, nasasaktan ka sa kanilang kalagayan, mga batang karga-karga ng matatanda habang kumakatok sa pintuan, naiirita ka, naiinis ka, sabi mo, bakit ba may mga gantong magulang? Ibig sabihin, nilalagay ng Diyos sa'yo yan, nandiyan kayo? Hindi mo hindi mo matugunan o masagot ang kagutuman ng buong mundo. Pero may magagawa ka.
Baka kaya mong mangalaga ng 3 bata. Hello? Amen ba? Baka meron kang isa ma-save na bata at maaaring isang bata maampun mo. Parang wala akong kausap ngayon, ha? Nandiyan kayo? Ibig sabihin, lagi tayong may magagawa at inilalagay ng Diyos sa puso mo yan kasi, nandiyan kayo? May assignment ka sa bagay na yun. Naalala ko, ikwento ko lang sa inyo, matagal ng panahon nangyari ito eh. Nung ako minsan naglalakad pa uwi, galing gawain, midweek service. Ano pa ako noon that time? Mga 22, 23 years old, already a pastor. Pagdaan ko ng 7-Eleven, may batang umiiyak doon na may hawak na sampagita. True to life story ito. Hawak-hawak niya yung sampagita, umiiyak siya doon sa kanto. Sabi ko, lumapit ako, sabi ko, o nak, ba't ka umiiyak? Tapos yung gawain ng midweek, so mga ano na yon, 11:30. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ba't umiiyak ka? Kasi po, di pa ako makauwi. Hindi ko pa po maubos tong sampagita. Sabi ko, bakit? Hindi ka, uwi ka na. Pagagalitan po ako ni mama pag inuwi kung meron pa akong sampagita. Ang ginawa ko, sige, sabi ko, biling ko na yung buong sampagita mo, nak. Binili ko yung sampagita ko. Nung humakbang na ako, pales, tontuwa na siya. Sabi ko, kinubi ako nila, balikan mo siya, ihatid mo sa bahay. Honestly, nasa pulpito ako, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Kinuha ko yung bata, sabi ko, daling kita sa bahay, hatid na kita. Pag hatid ko sa bahay niya, pagpasok niya, nandun siya sa taga Silverio. Nabanggit ko pa yung lugar. Pagpasok niya, sinigawan siya ng ano, ang tagal mo, ba't di ka lang umuwi? Rinig ko sa labas, yung pagsigaw ng nanay niya sa kanya. Bakit siguro ko basta narinig ko pinapagalitan siya. At habang narinig ko yun, hindi ko mapigil yung sarili ko. Iyak ako ng iyak. Hanggang umuwi ako, nasa kama na lang ako, iyak pa ako ng iyak. Tutulog na lang ako, iyak ko ng iyak. Ay, pumasok yung isang kapatid ko, si Pastora Menmen. Sabi, ba't ka umiyak? Narinig kita doon sa kabilang kwarto, iyak ka ng iyak. Sabi, naawa ako doon sa bata. Kwento ko. Yung pala, after nung pangyayaring yun, kwentong yun, sinabi ni Ate Men sa daddy ko, sa tatay ko. Kinabukasan, after may gawain kami, pinag-pray ako ng daddy at ang sabi niya sa akin, nak, kaya ka naiiyak kasi may inilalagay ang Diyos sa puso mo. Binabago ka pa ng Panginoon. Alam niyo po, binitbit ko yun, yung ganong puso sa mga bata. Kaya nung ako ay nagpapastor, laging kasama sa programa namin ang feeding sa bata. Ito nakaraan lamang nag-launch kami ng 10 batang pinag-aral ng church. 10 bata na pinag-aral ng church. Kasi yung pala, yung iniyak ko yun, ay magbibigay sa akin ng task, ng assignment, ay nakita ko yung kalagayan ng mga bata, kailangan may gawin ako. 10 bata pinag-aral. 10 ngayong taong to, pero marami na po tayo na nakalipas ng mga taong pinag-aral ng mga bata. Bakit? Nagsimula yung sa pag-iyak. Ngayon tanong, ano yung iniiyak mo? Baka sa lugar na yan, may assignment ka kay Lord. Amen? May clue ang Diyos sa'yo. Nandiyan kayo? Sumunod, where you hurt the most is a clue to what you may heal the best. Yan pala yun. Then what you love is a clue to the gifts, skills, and wisdom you contain. Ano yung mahal na mahal mo nang gawin? Ay maaaring yan ay susi na makita mong binigyan ka ng regalo ng Diyos, ng kaloob ng Diyos, ng karunungan ng Diyos para maging solusyon sa iba. Ano yung mahal na mahal mong gawin? May iba, mahal na mahal magluto. Kahit hindi binabayaran, basta makapagluto sila. Nandiyan kayo? Yung iba, mahal na mahal ang pagsayaw. Gustong-gusto nilang sumasayaw sila. Iba, mahal na mahal ang pagkanta at pagtugtog. Pero higit sa lahat, mahalin natin ng Diyos sa lahat. Amen? Kaya natin ginagawa mga bagay dahil mahal natin ng Diyos. Ito sabi ng 1 Corinthians 16 verse 14, do everything in love. Kung meron man tayong pananagutan, walang iba pananagutan sa pag-ibig. At yung pag-ibig na yon, listen to this, bakit? Will direct you to your assignment. Love births wisdom. Ang pag-ibig ay nanganganak ng karunungan. Wala sa atin siguro magsasabi mula nung magkaasawa siya o nagkaanak siya, alam na niyang gagawin niya. Tama? Wala.
Ako po, bata pa lang ako, marami na ako kinakounsel, wala pa akong asawa, nagpapastor na ako. Ang kinakounsel ko, puro mga mag-asawa. Ang usapin lagi, tungkol sa kanilang anak, tungkol sa relasyon nila, pero wala pa akong asawa. Lagi nagka-counsel ako, hanggang na magka-baby ako, magka-anak ako. Actually, kahapon po, birthday ng una naming anak na si Gail. Yung alam ko lahat, wala pala lahat. Kapag nandyan na sa sitwasyon mo. Pero, dahil mahal mo, nanya kayo, nagbibigay ito sa iyo ng motivation, paano ko pa papalakihin ang aking anak? Paano ko ba siya matutulungan? It gives wisdom. It births wisdom. Pag mahal mo ang asawa mo, sino rito mahal ang asawa niya? Taas ang kamay. May ba ayaw magtaas ng kamay Hindi nyo na ba mahal ang asawa nyo? Matututo ka na ano ba yung gusto ng asawa ko? Kakaroon ka ng wisdom. Hello? Makikita mo, saan ba mas madalas magalit ang misis ko sa akin? Ano ba yung madalas namin pinagtatalunan? It births wisdom. Saan nagmula? Dahil sa pag-ibig. Pero kung wala kang pakialam, wala, di ka gagawa Di ba? Kaya madalas din tayo nasasaktan at higit tayo nasasaktan dahil mahal natin. Nandiyan kayo? Kaya kung may bagay na tinuturo ang Diyos sa'yo, pinagagawa sa'yo ang Diyos, gawin mo lang. Kasi, pag minahal mo yan, makikita mo naman yung tulong ng Diyos at bibigyan ka ng wisdom ng Diyos. Anong dapat mong gawin? At madalas po, dito tayo magtatapos, your assignment may make you feel fearful or inadequate. Sometimes, or most of the time, our assignment is bigger than us. Minsan yung assignment pinagagawa ng Diyos sa atin, mas malaki kaysa sa atin. Nandiyan kayo? Mapoprostrate ka. Ang hirap naman tong bahay namin, ganito na lang, lagi na lang ganito. Puputulan ng kuryente. Nakabayad sa kuryente, naputulan naman ng tubig. Nandiyan kayo? Nakabayad nga ng tubig at kuryente, wala naman kaming tanghalian. Para kakarinig yung mga nanay dyan. At pag binigay sa'yo ni Lord, hindi anak, pasasaganain kita, payayamanin kita. Minsan di mo alam paano. Nandiyan kayo? Pero deep inside in you, nandiyan kayo? Kasi nilalang ka ng Diyos Binigyan ka niya ng talento at galing at husay. May magagawa ka. Pero minsan isipin mo, parang ang laki naman ng problemang to. Itong assignment ko, ang hirap naman. Di ba, minsan mga estudyante, bigyan kayo ng assignment ng teacher, ang hirap naman gawin ito. Si Abraham, nang binigyan ng Diyos ng assignment, ang hirap gawin. Iwanan mo ang lugar ng iyong kinalakihan, bahay ng iyong tatay, lugar ng iyong mga kamag-anak. Iwanan mo at pumunta ka sa lugar na hindi pa sinabi specific place. Ituturo ko lang kung nasan ka na. Bilang mo, saan yun, Lord? Basta ituturo ko. Lumakad ka na. Kanya kayo? At ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-alala, sapagat mula sa iyo ipapanganak ang mga bansa. Kung titignan niya kanyang sarili, yung sinasabi ng Diyos, malaki sa kanya yon. Bakit? May edad na siya, wala pa siyang anak. Pinalitan ng kanyang pangalan mula sa Abram to Abraham, the father of many sons. Ni isang anak wala. Pero mayroong purpose si Lord, may assignment ang Diyos sa kanya. Minsan, kung titignan natin ang ating kakayanan, parang hindi sasapat doon sa assignment. Nandiyan kayo? Yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, mas malaki sa iyo. At pinapayagan ng Diyos yung mga bagay na yan. Si Nehemiah, isa pang example, nang mabalitaan niyang bagsak ang wall of Jerusalem. Sabi niya, kailangan mangyari ito. Pero may certain time lamang hiningi ang hari sa kanya.
Hanggang kailan? At nung sinabi niya yung kailangan matapos niya yung assignment, yung project to rebuild the wall of Jerusalem. Sa kanyang sarili, hindi niya kakayanin yun. Nandun yung burden niya, nandun yung compassion niya, nandun natatakot siya sa nang mangyayari sa mga kababayan niya. Mahal na mahal niya ang Jerusalem, kaya yun na nagtulak sa kanya para tipunin ang mga kababayan niya at bigyan ng hamon, kaya natin ito, i-build natin ang Jerusalem. Malaki para sa kanya yun. Hello? Pero sa loob lamang ng ilang linggo, natapos niya yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Si Moses, ganun din. Alam niya kanyang pinanggalingan, alam niya kung anong background niya, pero nakapatay siya, wanted siya sa Egypt, at nung kinausap siya ng Diyos doon sa Mount Sinai, nakakita siya ng puno na nagniningas, hindi natutupok ang mga dahon ng mga sanganto, kinausap siya ng Diyos at sabi sa kanya, I will make you a deliverer. Gagawin kitang magpapalaya sa iyong bayan. Sabi ni Moses, ako po? Ako? Bulol po ako, hindi ako marunong magsalita. Ako makikipag-usap sa Paroo, wanted nga po ako dun. Hello? Pero pinili siya ng Diyos. Your assignment is bigger than you. Nandiyan kayo? Kung may pinagagawa man Diyos sa'yo, titignan mo, hindi mo kaya. By budget, by financial, by background, by education, by wisdom, kulang ka. At pinayagan ng Diyos yun. Bakit? Upang pag nagawa mo yung assignment mo, natapos mo, sasabihin mong hindi ako ang gumawa nito. Sinamahan lang ako ng Diyos, kinahabagan lang ako ng Diyos, upang lahat ng papuri, lahat ng pagpapasalamat at karangalan ay maibalik sa Diyos. Pinapayagan ng Diyos na mas malaki ang assignment mo kaysa sa iyo. Hello? Pero okay lang, napuprostrate ka ba sa bagay na yan? Ang laki, di ba? Kung titignan mo. Kailan ba naipanganak, halimbawa, ang mga organization, mga foundation na ngayon ay malalaki, multi-million foundation. Simula lang sa isang tao yan eh. Nasabi niya may magagawa tayo sa problemang yan. Hello? At yung nagawa niya, mas malaki pa kaysa ngayon sa kanila. I just want to stir up your spirit, mga kapatid na nandito. Nabuhay kayo sapagkat may layunin ng Diyos sa inyo. At nandito kayo kasi kayo ang solusyon sa problemang meron kayo ngayon. At pag tumingin ka sa sarili mo, talagang kulang ka eh. Kaya anong kailangan natin gawin? Kung titingnan natin ating sarili kulang, pakipindot. Pero tumingin lagi tayo sa ating Panginoong Hesus. Tingnan natin siya. He who began a good works in you, He is faithful to complete it. At dahil si Kristo'y nasa sa'yo, magagawa mo yan. Hindi papayagan ng Diyos sa pagsubok sa buhay mo na hindi mo makakayanan. I could say also, hindi papayagan ng Diyos o ibibigay niya sa'yo ang isang assignment na hindi mo kakayanin. Kaya pag alam mo na yung assignment mo, may clue ka na, gawin mo lang. Huwag ka tumingin sa iyong sariling kakayanan. Huwag ka tumingin sa iyong sariling lakas. O sa budget mo, minsan dyan tayo laging nakatingin. Sa pera natin, sa wallet natin, sa bank account natin. Laging zero balance tayo. Ay minsan napipigilan tayo humakbang. Hello? Napipigilan kang mangarap. Napipigilan kang gumawa. May kausap po ba ako rito? Pero ang Diyos ay masagana. Ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos kailan may hindi nagkukulang. Sa lahat na nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Sabi mo sa katabi mo, humakbang ka lang. Gawin mo lang yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Saka ba napoprostrate? Saka ba umiiyak? Ano ba yung bagay na mahal mo? Hello? Kaya tayo nandito ngayon, nandito tayo, mga kapatid, hindi to aksidente. Mga leadership, mga manggagawa, naging manggagawa kayo, naging leaders kayo ng church na ito, hindi aksidente ito. Ito yung season na may pinagagawa ang Diyos sa atin. Napoprostrate tayo sa mga bagay-bagay na nakikita natin, may magagawa tayo. Mahal natin ang church na ito kasi may gagawin tayo para sa Diyos. Amen? Pag tumingin tayo sa budget natin, kakayanin ba natin magkaroon ng sariling building? Eh, minsan nga, kinukulang pa tayo buwan-buwan ng pambayad dito eh. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? Kinukulang pa po tayo ng rito, ng bayad minsan sa pangangailangan ng church. Kailangan minsan mangutang pa tayo.
Nandiyan kayo? Pero may pangarap tayong malaki kasi hindi tayo nakatingin sa kakayanan lang natin. Tinitignan natin yung kakayanan ng Diyos. Amen. At may assignment tayo sa season na ito. Maitayo ang JTG building. Amen. Malaki sa atin yon, di natin kaya, di natin alam paano mangyayari. Totoo lang, may idea na ba tayo? Maaaring may nakikita tayong konting glimpse, pero saan ba ito papunta? Hindi natin alam. Hello? Pero alam natin ng Diyos, kapag nangako, tutuparin niya ang kanyang pangako. Sinabi niya, sasamahan kita, hindi kita iiwanan, kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan. Amen? Ay sabi mo sa katabi mo, mag-go on ka lang, magtuloy-tuloy ka lang. Ilaban mo lang yung pangarap mo, ilaban mo lang yung assignment mo kay Lord. Meron dito, maaari ang assignment mo. Kinig. Ilipat mo ang iyong pamilya sa isang bahay o makabili kayo ng sariling bahay. Sa titingnan mo sarili mo, bata pa ako. Kaya ko ba gawin yan? Kaya mo. Basta nilagay ng Diyos sa puso mo yung bagay na yan. Hello? Bigyan ka ng wisdom ng Diyos, ng creativity ng Panginoon. Do not compromise. Hello? Wag ho tayo yung mga taong gagawin natin ng lahat para magawa lang natin kahit mag-compromise tayo. No. Masigit pa rin lagi yung ating relasyon sa Diyos. Masigit pa rin lagi yung mabigyan natin siya ng kaluguran, karangalan, kaysa magawa nga natin mga bagay na gusto natin na palayo naman tayo sa Diyos. May kausap pa ako ngayon? Amen? Hello? Pero ang maganda nito, alam mo nang kasama mo si Lord? Alam mo kalooban niyang ginagawa mo? Ano ikatatakot mo? Humakbang ka lang, gawin mo lang. Mari ikaw na ang solusyon ng kahirapan ng iyong pamilya. Hello? Mari meron dito, inaalagaan ka ng Diyos. God is preserving you. God is preparing you. Kasi mas malaking bagay na hindi mo kaya sa iyong sarili. Kung titignan mo. Baka meron dito susunod na magiging mayor. Hindi mayor, mayor. Hello? O maaaring meron dito mga nanay. Ang assignment mo, titignan mo, simple lang. Simple housewife ka lang. Aalagaan mo lang yung mga anak. Pero yung aalagaan mo palang anak, yun ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas. Parang wala akong kausap ngayon, Yung palang aalagaan mong susunod na magiging manibilyar ng Pilipinas. Tapos pinalaki mong may takot sa Diyos. Pinalaki mong mahal na mahal ng Diyos. Grabe ang impact niya sa kingdom ng Diyos. Kaya walang maliit at malaking assignment. Sabi sa katabi mong walang malaki at maliit na assignment. Alam niyo kung anong meron? Katapatan natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano man yon. Jeremiah chapter 1 verse 7 to 8, dito tayo magtatapos. The Lord replied, "Don't say I'm too young, for you must go wherever I send you. And say whatever I tell you. And don't be afraid of the people, for I will be with you and will protect you. I, the Lord, have spoken." Ang maganda sa anumang assignment bibigay ng Diyos. Sabi niya kay Jeremiah, pumunta ka sa gusto kong kung saan ka pupunta. Yung sasabihin kong puntahan mo. Yung sasabihin kong sabihin mo, yun ang sabihin mo. Huwag kang matakot sa mga tao kasi sasamahan kita. May assignment siya kay Lord Hello? Alam niyo po ba, nasabi ko na ito dati, pinakamahirap na lugar na pupuntahan ng tao, alam niyo kung ano? What is the most dangerous, the most hard mission place or place that you can go? Alam niyo kung saan? Yung lugar na hindi gusto ng Diyos na nandoon ka. Yes, that's right. Kung hindi gusto ng Diyos na nandoon ka at nandoon ka, yan ang pinakamahirap na lugar para sa'yo. Pero kung ano man lugar yan, hello, pero gusto ng Diyos na nandyan ka, kahit ayaw ng iba sa'yo, kahit pinupolitika ka ng iba, kahit binabagsak ka ng iba, basta kasama mo ang Diyos, walang magiging laban sa'yo. Because God will assist us in our assignment.
kasama natin ang Diyos, i-assist niya tayo eh. Ano sabi in Genesis 2 verse 15? The Lord God took Adam. Yun mahalaga eh. Ang Diyos ang kumuha sa atin. Inialis niya tayo sa magulong buhay. Kaya nga tawag sa atin ay church, ecclesia, called out once from darkness into marvelous light. Kinuha tayo ng Diyos eh. At saan niya tayo nilagay? Sa gusto niyang paglagyan mo. Kaya isang bagay din, listen to me, JTG Church family, dito ka nilagay ng Diyos, dito ka. Hindi ka pumili niyan eh. Hello? At alam mo sa puso mo yon. Marami mga nagpaalam noon, sabi ko, di na, okay lang kung talagang nilalagay ng Diyos sa puso mo yan. Pero, binababalaan ko siya. Kung hindi yan galing sa Diyos, delikado yung gagawin mo. Paano malalaman? Search mo yung heart mo. Ang Diyos naman nangungusap eh. At wag mo sabihin, hindi nangungusap ang Diyos kung di mo binabasa ang Bible. Kasi nangungusap sa kanyang salita. Amen? The Lord God took Adam. Ang Diyos ang nasunod eh. At siya din ang naglagay sa lugar na gusto ng Diyos. Inilagay niya sa Garden of Eden. That is His place of assignment. Hello? Yun ang lugar na kanyang assignment. To work it and take care of it. Ngayon, ang tanong ko, saan ka ba nilalagay ng Diyos? Saan ka ba napoprostrate? Saan ka ba umiiyak? Ano ba yung bagay na mahal mo? Ano ba yung bagay na burden ka? Compassionate ka sa bagay na yun? Maaaring that is your place of assignment. Ang mahalaga, magawa natin, matapos natin, maipasa natin sa Diyos. Lord, ito po yung assignment, natapos ko na. At sasabihin sa iyo ng Diyos, approve unto God. Move on to your next level. Amen? Tayong lahat ay tumayo.